Magandang araw, klase! Sa araling ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga tekstong visual at iba't ibang uri ng stereotipo na makikita noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Sa pagtatapos nating talakayan, kayo ay nasahang una, nasusuri ang tekstong visual at stereotipo batay sa mga halimbawa noong panahon ng pananakop ng Amerikano. Pangalawa, naitatala ang mga uri ng stereotipo sa mga sitwasyong ibinigay. Higit sa lahat na paninindigan ang pagganang at pagkapantay-pantay sa pamamagitan ng pag-iwas sa diskriminasyon at maling paghusga sa kapwa. Magandang umaga mga bata. Maaari bang tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami na makain sa araw-araw at patawarin po kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag niyo po kaming itipahintulot sa tukso at iadyan niyo po kami sa lahat ng masasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. May lumiban ba sa ating klase ngayon? Mabuti kung walang lumiban. Ngayon, ano ba ang natalakay natin noong huling tagpo? Tama. Ngayon, tapos na ang nobela na alam nyo na kung ano ang nobelang iyon, ang bata-bata paano ka ginawa, may papakita ako mga 4 na litrato. Pansinin nyo ang 4 na litrato. Ano ba ang napapansin nyo sa 4 na ito? Ito ay ang mga Amerikano at ang mga Pilipinong pamilya. Ngayon, ano ba ang napapansin nyo sa paraan ng pagpapalaki ng magulang sa mga anak nila? Kumpara nyo sa Amerikano at sa Pilipino. Tama! Ano naman ang napapansin nyo sa pagkakaiba-iba ng pamumuhay ng Amerikano at ng Pilipino? Tama! At ano naman ang ibig sabihin ng liberated at tradisyonal na pamumuhay? Tama! Ngayong dumako na tayo sa ating tatalakayin ngayon, ang konsepto ng stereotipo o tekstong biswal. Ano nga ba ang tekstong biswal? Ang tekstong biswal ay mga larawang may mensahe tulad ng poster, patalastas, comics o larawan. Sa mga ito, madalas na makikita ang stereotipo. Ano ang stereotipo? Ito ay ang pangkalahatang pagtingin sa isang tao o grupo na maaring hindi patas o hindi totoo. So, noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano, ginagamit ang mga tekstong biswal upang ipakita ang kanilang kultura at identidad o impluwensya. Dahil dito, nabuo ang ilang estereotipong tungkol sa mga Pilipino at iba't ibang pangkat sa lipunan. Mayroon tayong mga elemento ng estereotipo sa pagsusuri ng tekstong biswal. Una ay ang uri o pisikal na anyo o katangian. Ano nga ba ito? Dito sinusuri kung paano ipinapakita ang itsura o panlabas na anyo ng tao. Halimbawa, pagpapakita na mas kanais-nais ang maputing balat. O, ang tanong ko, noong panahon ng mga Amerikano, ano ang itinuring na pamantayan ng kagandahan? Sa tingin nyo, ano ang epekto nito sa mga Pilipino? Tama. Ang tawag natin dyan ay colonial mentality. Dahil noon, naikintal sa isipan natin na ang kayumanggi ay mas mababa kaysa sa maputi. So, mahalagang maunawaan na ang kagandahan ay walang iisang kulay o anyo. Ang pangalawang elemento ay kasarian. Ano ang kasarian? So, tinitingnan kung paano inalalarawan ang papel ng babae at lalaki. Halimbawa, babae bilang tagapag-alaga sa bahay, lalaki bilang nagtratrabaho. Ang tanong,
Paano ipinakita ang papel ng babae at lalaki noon? Ano ang masasabi nyo tungkol dito? Napakahusay na obserbasyon, ipinapakita nito ang gender stereotyping. So, sa kasalukuyan, alam natin na ang mga babae ay maaari nang mamuno at magtrabaho, habang ang mga lalaki ay katuwang na sa gawaing bahay. So, hindi dapat ikahon ng kasarian ang pangarap ng isang tao. Ang pangatlong uri ay ang edad. So, dito, sinusuri kung paano inilalarawan ang kakayahan ng bata, kabataan, o matatanda. Halimbawa, kabataan bilang walang sapat na karanasan. Ana, ano ang tingin sa mga kababaihan noong panahong iyon? Tama ba ito, Ana? Eksakto. Bagamat mahalaga ang karanasan, ang mga kabataan ay may taglay na makabagong ideya at lakas. Hindi dapat maging hadlang ang edad upang pakinggan ang boses o suhesyon ng isang tao sa lipunan. Ang pang-apat na elemento ay ang etnisidad. Dito tinitingnan ang representasyon ng lahi o pinagmulan. Halimbawa, pagtingin sa mga Pilipino bilang mas mababa kumpara sa mga Amerikano. So, Arceline, paano nilarawan ang mga Pilipino kumpara sa mga Amerikano? Ano ang naging epekto nito? Tama, Arceline. Ang ganitong uri ng diskriminasyon ay ginagamit noon upang kontrolin ang ating pananaw sa ating lahi. Bilang mga Pilipino, dapat nating ipagmalaki ang ating pinagmulan at huwag hayaang diktahan ng ibang lahi ang ating halaga. Ang panglimang elemento ay ang pangkat. Dito sinusuri ang pagtingin sa isang grupo sa lipunan. Halimbawa, mga manggagawa o magsasaka na inilalarawan bilang mahirap. Sa tingin mo, Elmar, paano ipinakita ang mga manggagawa at magsasaka? Ano ang masasabi mo tungkol dito? Tumpak, Elmar. Madalas nating makita ang mga poster o media ang mga magsasaka at manggagawa ay laging marungis o kaawa-awa. Ngunit sa katotohanan, sila ang pundasyon ng ating ekonomiya. Sila ang nagpapakain sa bansa. Kaya dapat silang ituring na bayani. Dumako naman tayo sa pang-anim na elemento. Ito ay ang antas ng pamumuhay. Dito tinitingnan kung paano ipinapakita ang estado sa buhay. Halimbawa, mayayaman bilang makapangyarihan, mahihirap bilang walang kakayahan. So, ano ang kaibahan ng mga mamamayan at mahirap noon? Ano ang epekto nila sa lipunan? Mahalagang punto yan. Ang estereotipong ito ay nagdudulot ng agwat sa lipunan. Ang paggalang at karapatan ay hindi dapat nakadepende sa laman ng bulsa. So, ang lahat ng mamamayan, mahirap man o mayaman, ay dapat may pantay-pantay na boses sa ating komunidad. Galing ang inyong mga naging sagot. Tandaan, ang mga estereotipo sa tekstong biswal ay hindi laging katotohanan. Bilang mga mapanuring mag-aaral, tungkulin nating suriin ang ating mga makikita at huwag agad maniwala sa mga maling bansag sa kapwa. Sa panahon ng mga Amerikano, alin sa mga stereotipong tinalakay ang makikita pa rin sa mga tekstong biswal noon? Mahusay! Ito ay stereotipo sa uri o pisikal na anyo. Alam niyo ba na kadalasan noon, mas pinapakita sa mga larawan at patalastas na maganda ang maputi, mataas ang ilong, at mukhang Amerikano. So sa tingin ninyo, bakit kaya ganoon ang pinapakita noon? Mahusay! Kaya ang kahulugan ng stereotipo sa uri ay pagtingin na may iisang pamantayan ng kagandahan at kadalasang mas pinapahalagahan ang itsura na gaya ng mga Amerikano kaysa sa natural na anyo ng Pilipino. Naintindihan ba?
So paano naman pinapakita ang mga Pilipino kumpara sa mga Amerikano noon? Tama! Ito ay estereotipo sa etnisidad. Ang estereotipo sa etnisidad ay pagtingin na ang isang lahi ay mas mataas o mas mababa kaysa sa iba. So ano naman ang karaniwang tingin sa mga kabataan noon? Mahusay. Ito ay estereotipo sa edad. Ang kakayahan ng tao ay hindi lamang nakabase sa edad, kundi pati sa talento, kaalaman at karanasan. Kaya hindi talaga tama na husgahan ang tao base lamang sa kanyang edad. Kaya paano naman ipinapakita ang babae at lalaki noong panahon ng Amerikano? Tama, okay. Ito ay estereotipo sa kasarian. So sa tingin ninyo, may kakayahan din bang gawin ng babae ang mga gawaing ginagawa ng lalaki? Mahusay! Ang babae at lalaki ay parehong may kakayahan at karapatang gawin ang mga bagay na nais nila. O paano naman ipinapakita ang mga manggagawa at magsasaka noon? Tama! Ito ay estereotipo sa pangkat. So sa tingin niyo, class, mahalaga ba ang kanilang trabaho sa lipunan? Tama! Mahalaga ang bawat trabaho dahil lahat ay may ambag sa ating pamayanan. Ano naman ang pinapakita tungkol sa mayaman at mahirap noon? May ideya ba kayo? Tama! Ito ay estereotipo sa antas ng pamumuhay. Sa tingin ninyo, class, tama bang sukatin ang halaga ng tao base sa kanyang yaman? Mahusay! Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kanyang pagkatao at pagtrato sa kapwa. Bilang pagtatapos, ano ang inyong natutunan tungkol sa estereotipo? May natutunan ba kayo? Halaga na igalang natin ang bawat isa at iwasan ang diskriminasyon at maling paghusga sa kapwa, anuman ang kanilang edad, kasarian, lahi, trabaho o estado sa buhay. Ngayon, susubukin natin ang inyong natutunan tungkol sa konsepto ng estereotipo sa tekstong biswal noong panahon ng mga Amerikano. Basahin at unawain ng mabuti ang bawat tanong. Isulat ang inyong mga sagot sa kalahating papel ng malinaw at maayos. Sa panuto A, tukuyin kung anong uri ng estereotipo. Isulat kung ito ay uri, kasarian, edad, etnisidad, pangkat o antas ng pamumuhay. Sa panuto B, tama o mali. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Tapusin na ninyo ang inyong mga sagot at ipasa ang inyong papel sa harap ng maayos at tahimik. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng takdang aralin at kailangan ninyo itong ipasa sa susunod na tagpo. Maliwanag ba mga mag-aaral? Bilang takdang aralin, sulat sa kalahating papel ang inyong mga sagot. Narito ang mga gawain para sa inyong takdang aralin. Una, pangalawa at pangatlo. Isulat ng maayos ang inyong mga sagot at ipasa sa susunod natin na pagkikita. Maging mapanuri sa mga nakikita at naririnig sa araw-araw upang maiwasan ang maling pagtingin sa kapwa. Wala na bang mga katanungan? Mabuti! Kung gayon, paalam mag-aral!